But like now, actually, yesterday, like yesterday, um, inupakan na ng bagyong galing sa atin ang China. And but in spite of the fact that we have a problem with China, we still pray for them. Amen? And we still pray for them. Marami tayong mga kapatid doon sa China. Chinese sila. And itong mga kapatid natin sa Panginoon, katulad ninyo, natin lahat na they're going through a lot of things in life. Kaya itong naranasan nating bagyo ay mas malakas actually doon. Kasi nag-gain siya ng velocity from coming out of the Philippines. Nag-gain siya ng lakas. Kaya pagdating niya ng Hainan, China, lalong matindi yung nangyari sa kanila. Let's pray na hindi devastating masyado yung nangyari sa kanila. And people, Christians, brothers and sisters in the Lord in China will be protected and be provided with. Amen? So, bago tayo mag-umpisa, let's come to the Lord in prayer. Father, it is with great joy that we gathered together today, this morning, that we may know from you your message, and that after hearing your message, with great joy in our hearts, we will be able to bring this good news to others, to people around us. And I pray, Father, for forgiveness of sins. We want to come before you clean and with a repentant heart. Forgive us from our sins, from our iniquities, from our wrong deeds against our brothers and sisters, and from you. Make us pure and make us clean for you. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Merong isang maliit na bayan kung saan yung matandang pari ng kanilang simbahan, nag-iisa yung simbahan nila sa maliit na bayan nito. Namatay yung matandang pari. And after a few months, they sent one new priest. May pinadala silang bagong pari doon sa bayan. Itong pari, pagpasok niya ng bayan, nakita niya yung bata na naglalaro sa kalsada. Sabi niya, Tutoy, nasaan dito yung simbahan? At ako yung bagong pumalit na pari, doon sa paring namatay. Dito lang pala, sabi niya, diretsuhin ninyo ito, kanan, at kanan ulit, and then makikita ko ninyo yung simbahan. Maganda yung sa direksyon ng bata. Ngayon, dahil gustong magbigay ng impression yung pari, yung sa bata, at nakita niya napaka-bibo ng bata na sumagot agad dun sa kanyang katanungan. Sabi niya yung pare, Tutoy, alam mo ba kung nasaan ang langit? Ganyan ba sa bata? Sabi ng bata, kakamot ng ulo, sabi niya, bakit? Yung simbahan yan, hindi mo alam kung nasaan. Langit pa kaya? Sabi niya, sabay piloto mo mata. Bakit po yung bata? Ano yung relevance ng kwento? Wala lang. Pampalubag loob lang. Well,
talking about salvation. O kaligtasan, sa wikang Tagalog. Kaligtasan. Sino ba ang nangangailangan ng kaligtasan? Sino ba ang pwedeng tandugan o bigyan ng salvation? You have a copy with you. You can write down things on your piece of paper. I will be talking about salvation. Kaya napakaganda kasing topic ng salvation dahil bukod sa mahirap yung topic ng salvation, ay marami ring tao hindi naniniwala na kailangan nila ang salvation o kaligtasan. Bakit mo ako sasabihan ng kaligtasan? Saan mo ba ako ililigtas? Bakit mo ba ako ililigtas? Bakit kailangan ko ng kaligtasan? Yan ang tanong mo. And today, I pray by the grace of God that we will be able to look into scriptures about why we all need salvation. Salvation is not the main message of the gospel, but the grace of God. Okay? Kapag tinignan natin, actually, it is grace is hidden behind the word salvation. Okay? Dahil kailangan maunawaan muna natin bakit kailangan magbigay ng salvation or ng kaligtasan. At ano ba ang saan ba tayo dapat iligtas? Okay? Salvation is one of the key points in God's grace that needs to be shown to every person. Okay? Kaya habang tinititigan natin, pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, ang Bible, na matutunghayan natin ito na ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay pinagkaloob sa atin upang sa ganyan tayo ay makapangunawa o maunawaan natin ang kaligtasan. Okay? Despite the unworthiness, okay? I am unworthy. You are unworthy. All of us, lahat tayo hindi karapat-dapat. Okay? Na magkaroon o tumanggap ng biyaya. Ang ibig sabihin kasi ng gift is biyaya, di ba? Bigyan ka ng regalo. That is biyaya. Tama? Para lalong malinaw sa atin. Okay? Para lalong malinaw sa atin kung ano ibig sabihin ng gift. Kailan ang birthday mo, Dave? Buwan na lang. Buwan na lang, ano? Sabi ko na, birthday na niya. Okay, pero ngayon, September pa lang, di ba? At may nagbigay sa iyo ng regalo. May pumunta sa bahay mo, nagbigay ng regalo sa iyo. Okay? Ano gagawin mo sa regalo na binibigay sa iyo? Tatanggapin mo. Siyempre, regalo, di ba? Tatanggapin mo yung regalo. Before na umalis yung tao nagbigay ng regalo sa iyo, yung ibinigay sa iyo ay iPhone. Bago iPhone. Pink ang kulay, ha? Don't worry about the kulay. iPhone naman, di ba? Okay lang, di ba? iPhone naman eh. So, tinanggap mo pa rin. Oo, tinanggap niya yung regalo. So, before na umalis yung tao na nagbigay ng regalo sa iyo, sabihin niya, Dave, next month, babalikan kita doon sa unang hulog mo. Anong nangyari doon sa regalo? Regalo pa ba yan? Hindi na, hulugan na, di ba? So na-scam ka. So yun, ibig sabihin ng regalo. A regalo or a gift is free. Free. Maganda nga ito actually sa New King James Version. Ang sabi niya sa gift, it's free gift of God. Later on, matutunghayan natin yun. So yun ang ibig sabihin ng gift. Sabi niya dito, despite the unworthiness of everyone to such a gift, God is fully determined to give salvation to those who will truly believe. Yung maniniwala. Okay? Maniniwala. Now, though salvation is indeed for all, okay? Para sa lahat. Walang sinisino. Okay? Hindi pwedeng para sa pang middle class lang ang salvation or
third world country lang ang salvation. Ganun ba yun? No. Salvation is for all. Kaya maitim ka man, o maputi ka man, matangkad ka, o bansot, okay? The gift of salvation is for everyone. Okay? So not everyone will believe. Ito ang nakakalungkot. Not everyone will believe and receive such extravagant gift. Matutunghayan ninyo, i-explain ko sa inyo kung bakit extravagant. Ano ba ibig sabihin ng extravagant? Labis-labis, mag-aarbo, di ba? Hindi ka lang binigyan ng iPhone, Dave. Ha? May kasama pang Ranger. Yung ibinigay sa iyo. Oh, gift lahat yun, ha? Because of you being Dave. Yun lang. Yun lang. Ibig sabihin nun. Dahil ikaw si Dave, so kung ano binibigay na regalo sa iyo. See, that is also the same with us. That is what it means by extravagant gift. Labis-labis yung ibinigay sa atin para na sa ganon, wala kang reklamo. Tama? Ano ba naman ito? Yan na lang po, iPhone na. May lang pa yung comment mo. Hindi, may iPhone na, may Ranger pa, name it. That is how God has given a gift extravagantly. Okay? Wala kang complaint. Hindi mo pwedeng sabihin na kulang lang din ito. Hindi, di ba? It is complete. More than complete. Many will continue to try arguing about their need to do something to complete their salvation. Okay? Parang balikan natin yung si Dave. Parang na-highlight na magagasgas na yun si Dave. Magagasgas na yun si Dave. Nakatanggap siya ng gift. Nakatanggap siya ng regalo. And when he received the gift, okay? When he received the gift, ang tanong niya, anong tanong mo? Nung matanggap mo yung gift, anong tanong ni Dave? Why me? Hindi, ano ba yung tanong mo? Before or after aside? Anong okasyon? Ano pa? Bakit ako? Anong okasyon? Ano pa? Anong tanong ni Dave? Ano ito? Ano pa? Ano pang tanong niya? Hinuhuli akong tanong eh. Bakit pink? Yun lang available eh. Pink. Hinabol nung nagbigay eh. Yun na naabutan niya. Ano ba? Ano pang tanong? Ikaw. Anong kapalit? Anong kapalit? That is a relevant question, di ba? Ano ang kapalit? Yeah? Meron yung mga ganito ugali nating mga Pilipino, di ba? Sa mga bahay, yung mga kapitbahay. Naabutan pa ba ninyo ito sa mga kapitbahay nagbibigay ng ulam? Oo, nagbibigay. Pag nabigyan ng ulam, yung binigyan ng ulam, mapilitan at ako, mamtag tibo at tinaimas. Di ba? So, napipilitan tuloy ngayon yung kapitbahay na gagawa siya ng lulutuin niya na masarap na maibabalik niya. May kapalit. And which is prevalent in our culture as Filipinos, di ba? Kailangan natin na palitan yung may katutumbasan mo yun yung ibinigay sa iyo. Anong tawag doon? Utang na loob. Dahil may binigay siya sa akin, kailangan tumbasan ko yung ibibigay ko rin sa kanya. Yun ang ibig sabihin nun. Now, you need to understand, later on, you will find out that the salvation, the gift of salvation that comes from God is free. No strings attached. Okay? Kaya kailangan maintindihan natin ito later on. After a clear presentation of the gospel, itong kalimitan na nangyayari. When you present the gospel, the good news of Jesus Christ, no matter how simplified yung presentation, many people would still rely on their own labors to have salvation. Kaya marami yung tumanggap talaga. Literally, they have received Jesus as Lord and Savior. Tinanggap nila. Yun din yung claim nila eh.
They claim that they are Christians already. They claim that they are born again. Pero later on in life, okay, habang nagpapatuloy sila bilang Kristiyano, they continue to do things na seemingly okay, but deep inside their hearts, they are doing this out of their thought na kailangan kong tumbasan o gawa ng paraan yung salvation ko. So they do good things, okay? Gumagawa sila ng mga mabubuting bagay sa kanilang kapwa, sa kanilang community, so that they would somehow show na kulang pa yung salvation na natanggap ko, kaya kailangan kong gumawa ng bagay na maganda. Later on, we'll also find out why that is wrong. Okay? Now, to further understand, para lalong maunawaan natin, ang salvation, kailangan natin ding maintindihan kung ano ang hindi po grasya sa Tagalog, biyaya. Grasya, yan yung kapitbahay ninyo na nagpapautang. Si Grasya, si Aling Grasya. Pero when you talk about grace, the Tagalog word of grace is biyaya. Biyaya, binigay sa atin yan. Grace is the driving force behind the whole gospel narrative. Grace or biyaya. Kasi kailangan natin maunawaan, mga kapatid, na without the grace of God, we will not be able to enjoy the gift that was given for us na walang bahid ng strings attached. Okay, it was given for free. You don't need to do anything for your salvation anymore. Hindi katulad ng anong ginagawa nila sa Tarlac, sa Pampanga. Di ba? Hinahampas nila yung sarili nila, nagpapapako sa krus, and lalo pagka mainit na yung araw, anong ginagawa nila? Nagpapayong. Pinapayungan yung nagpipinitensya. Tama mo ka nagpipinitensya ka, di ba? Pabili mo na yung payong. Payong ka pang nalalaman Okay? Parang kumpleto yung suffering. Okay? So, they are doing, according to them, they are doing this because they need salvation. Hindi pwede. Bakit? Long time ago, 2,000 years ago, someone did that completely, wholly. Okay? And who did that? Jesus Christ. Jesus Christ did that entirely for the love of God and for the love of God. Okay? Kaya nakakalungkot, marami sa kanila, hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. We need to understand that without grace, none shall be saved. Without grace, none shall be saved. And without grace, everyone will perish. You and I, because we do not deserve salvation, okay? When Jesus died on the cross, it is to fulfill the grace of God. No one deserves anything from God because of sin. And all of us are guilty of sin one way or another. Yun din ang sabi ng Bible, di ba? Ano sabi niya sa Romans 3:10? Amen. For they only have fallen short of the glory of God. Ganun ba yun? Or only the Filipinos have fallen short of the glory of God. No. All. Sabi niya, lahat. All have sinned and fall short of the glory of God. Tayo, matanda o bata, kahit man yung sanggol na lumabas sa mundong ito, cute, di ba? Ang ganda-ganda ng mga baby paglabas nila. You need to understand that that child has already fallen into sin already. Nandun na siya. Nasa blanket na siya. Included na siya.
sa sin ng mundong ito. And everyone, all of us, we deserve to die. Amen? We deserve to die and we deserve to be punished because of sin. Okay? Kailangan maintindihan natin yung punishment na yan later on. There are two kinds of unbelievers in the world. May dalawang klase na unbelievers dito sa mundong ito. Una, there are those who believe they need to be right with God, but their sins are great, and so they make atonement by their own efforts. Ito yung binabanggit ko kanina, yung nagpepenitensya. Okay? And marami, sa totoo lang, marami ang mga born again, mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, that they live their lives this way, na akala nila ay yung tinanggap nila na gospel ay kulang pa rin. And so they make amends by doing good. Wait, tama, mali ba? Mali bang gumawa ng tama? Tama na nga yung ginawa ko, mali pa rin. Ano ba yun? Di ba? Paano nagiging mali ang tama? Sige nga. Paano nagiging mali ang tama? Ang gandang tanong, di ba? Paano nagiging mali ang tama? Tama na ba? Ano ba, pastor? Tama na. Tama na nga eh. Ginagawa mo pa rin mali. So, paano nagiging mali ang tama? You need to understand, guys, the story is already done. The salvation that God has given to us is already done. Okay? Tapos na. Okay? Yun yung tama. Bakit mo pa kailangan itama? The problem there right now is in the process of doing it right, nagiging mali. Bakit? Kasi tama na eh. So parang sinasabi natin sa Diyos na alam mo God, kulang yung ginawa mo, so dadagdagan. And many of us fail because we think na kahit na tama yung ginagawa natin, I'm doing this for my salvation. And now it becomes wrong. Okay? So sana malinaw yun mga kapatid ha. The other unbeliever believes there is no need of saving from anything because of their affluence. So they push away the gospel of Jesus. Bakit kailangan ko ng salvation? Bakit kailangan ko ng atonement? Bakit kailangan ko ng Bible? Bakit kailangan ko si Jesus Christ? Marami akong pera. Marami akong pera. Gusto mo ng pera? Parang nagdadala ko. Gusto mo ng pera? Oo. Kung gusto mo ng pera, bibigyan kita. Amen. Hallelujah. Hindi. Kunwari lang yan. Kunwari lang. Wala akong maibigay. But that is what, yun ang ibig sabihin na affluence. Yun ang ibig sabihin ng nasisilaw sa kayamanan ng mundo. They think that they are well off already with what they have. Okay? Marami silang treasures. Okay? Marami silang insurance. Okay? Kahit na 3 beses pa siyang mamatay. Ako, maniwala ka, marami siyang perang makukuha. Maraming bahay, maraming kotse, maraming asawa, and so on and so forth. Lahat ng bagay ng marami, nasa kanya na. Pati kasalanan. Okay? And so they believe, they don't need God. Why do I need God? Diba? So they push away. I have been in that position before. I was sharing the gospel, pero sabi niya ganyan, no, thank you. Hindi ko kailangan. Bakit? Kasi mayaman siya eh. Paldo siya. Okay? So right now, he is not suffering. Actually, ang magandang pagdalhan ng gospel presentation, doon sa mga naghihikahos. Doon sa mga nangangailangan talaga, yung naghihirap. Pero, you need to understand, hindi lahat na naghihirap nangangailangan din ng gospel.
Kasi marami na naghihirap sila, nangangailangan sila ng salapi para mabuhay sa araw na ito. Instead of listening to the gospel, they would rather go out and work. Mga lakal at kung ano pa man. Okay? So, kailangan maintindihan din natin mga kapatid na hindi dahil sa ganun ang sitwasyon nila, hindi na natin ihahayag ang magandang. We even, it's more uh, uh, clearer also on our part na kailangan pala talaga ng mundo ang salvation. Yung taong nasa na lagi mong nakasama, nakakausap mo, that person is in need also of salvation. Okay? So, hindi rin maganda para sa atin, mga kapatid, na we judge people around us. Na sabihin natin, maraming pera yan, hindi niya kailangan ng salvation. Parang gano'n. That is wrong. That is very wrong. Kasi parang sinabi mo kay God na, God, alam ko na, nabasa ko na eh. Parang pinangunahan mo na si God. God, alam ko na, hindi niya kailangan ng salvation. No, that is wrong. Maraming affluent, maraming mayaman sa Bible that they still continued to receive God. And they were even willing to give away their treasures for salvation. Okay? So, ito yung ating message right now that I want to drive to you so that later on, after this message, may madala kayo at may hayag kayo sa mga taong makakasalamuhan ninyo later or tomorrow or this week. Amen? Okay? All of us, ikaw, ako, lahat tayo, we are all in a desperate need of God's salvation. I need salvation. And we must recognize our inability to save ourselves. Kailangan dumako tayo doon sa part na yun na I would say, Lord, I need salvation. God, I need to be saved. Okay? Kailangan dumako tayo doon sa part na yun. I don't know with you guys, pero have you ever come to that point in your life na yung dumating ka sa sagad ka, walang pera, walang lahat, walang kaibigan, hindi? Dahil yung mga kaibigan mo, malapit sila sa iyo dahil may pera ka noon. Ngayon, nawala, ubos yung pera mo, wala na rin sila. Okay? Ito ang kagandahan ng pera, di ba? Ito ang kagandahan ng pera. Pagka marami kang pera, marami kang kamag-anak. Marami kang kamag-anak, marami kang kaibigan. Okay? And dito mo makikita mga kapatid, when everything is exhausted, lahat ng salapi mo nawala, dito mo makikita ang tunay na kaibigan. Yung mga nanatili, yung magtsatsaga sa iyo. Yung noon, kahit anong sama ng ugali mo, di ba? Kahit anong sama ng ugali mo, dahil may pera ka, ang dami mong kaibigan. Nandiyan sila, kahit na mura-murahin mo sila, nandiyan pa rin sila eh. Di ba? Bakit? Kasi marami kang pera. Pero nung naubos yung pera mo, dyan na lalabas yung totoo. Ba't pa ako lalapit yan? Ang pangit-pangit niya. Yan. Pangit-pangit niya. Ang itim-itim niya. Yan. Lumabas na yung panlalait. Lalaitin ka na nila dahil wala ka ng pera eh. And I praise the Lord that many of us have come to that point already in our lives. Diba? Dumating na tayo, dumako na tayo dyan eh. Naranasan na natin yung walang-wala tayo. And I pray when you reach that point, that bottom part of your life, kung saan walang-wala ka, I pray that you have found Jesus Christ also there in that place. Amen? So, yan. Kailangan ma-recognize natin. So many of us have not yet realized the resulting fallacy of our believing, of not believing and receiving Jesus Christ. Kasi marami there is
the truth of the gospel na dala-dala natin. Dala-dala natin ng salita ng Diyos, inihahayag natin ito, ibinibigay natin, inihahain natin sa mga taong nakakasalamuhan natin. And many deny it, right? Many will turn away from the gospel. Okay? They still do not understand the true meaning of God's grace, which is presented in eh, itong nakakalungkot kasi marami na nadi-discourage sa atin, di ba? We are discouraged. Ang ginagawa natin, hindi na natin ipine-present sa kanila yung gospel. Anong ginagawa natin? Bahala ka sa buhay mo. Handa ka na. Ayaw mo pala, di ba mo? Ganyan. We do not give up from on them. Amen? Please, mga kapatid, do not give up on people who turn away from God. Kasi ganun din tayo, di ba? Long time ago, ako ang pinakamayabang noon pagdating sa mga Bible study. Okay? Darating na yung mentor ko, yung nag-share ng gospel sa amin noon. Darating siya, galing ako noon sa trabaho. Haharapin ko sila, nagba-Bible study sila doon sa tinitirahan namin noon. Habang nagba-Bible study sila, Raymond, dali ka, join ka dito sa Bible study. I would join them. Dala ko yung yung bilog na Ginebra. Harap ko sa kanila. Tapos maninigarilyo ko sa harap nila. Okay? Why? Because I would say to them, I would tell them, I've read the Bible already. Alam ko na yan nabasa ko na yan noon. Okay? So ganun ako kayabang noon. And they never gave up on me. Never, they never gave up on me. That was 5 years ago before I came to know the Lord. Then when I came to know the Lord, that was January 1, 2000. Diba? January 2 pala. January 2. After New Year. Sabi ni Pastor Art sa akin, Raymond, punta ako sa bahay niyo. Meron akong ibibigay sa iyo. Sabi niya ganyan. That time, nawalan ako ng trabaho, wala akong pera. Sabi niya, may ibibigay daw siya sa akin. So I was thinking, habang hinihintay ko siya, either bibigyan ako ng pera o bibigyan ako ng trabaho. Okay. Yes. Pagdating niya, it was more than I have expected. He gave me Jesus Christ. He gave me the Lord. He showed me of all the Bible verses na ibinigay niya sa akin. Itong Bible verse na ito ang tumatak sa puso ko, sa isipan ko, na ipapakita ko sa inyo mamaya lang. Okay? So, many of us still do not believe hell is real. Okay? Akala nila kasi, hindi ganun ka sobrang na. Ang lupit naman ni God. For Him to create hell is not real. Sabi nilang ganyan. Only heaven. No, may katumbas ang heaven. And that is called hell. And we need to understand and we need to make it understood to those who will listen and hear the gospel that hell is real. Okay? Not only heaven, but this. So ito yung verse na binigay sa akin. Ito yung verse na binigay nila sa akin. Ito yung pinanindigan ko, pinaniwalaan ko. At napakaganda na tunghayan. Sabi niya sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6:23. And I want all of us. Ito yung tanong sa akin ng misis ko kagabi. Memory verse ba? Yes. Ito ang memory verse. Okay. Memory verse nito, Romans 6:23. And I pray, I urge you with the love of the Lord, please memorize this verse. Napakagandang hindi lang namnamin, hindi lang isa puso't isa isip na verse, kundi pwedeng ihayag natin sa mga taong makakasalamuhan natin.
So, long time ago, ito yung explanation ng Romans 6:23. Long time ago, God and man was united. Okay? They were in unity. They had harmony. Okay? They were one. Okay? Ngayon, ang problema, nagkahiwalay sila. Humiwalay ang tao sa Diyos. Bakit? Do you know why? Bakit nakahiwalay ang tao sa Diyos? From this gospel presentation and from this verse, I will show you bakit. Okay? Dito, tunghayan natin, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo nagkasala. Amen? Sino dito ang hindi nagkakasala? Pakitaas ang kamay. Oh, ano ibig sabihin? Lahat tayo, ha? Lahat tayo. So, lahat tayo nagkakasala. Dahil sa kasalanan, you and me, we all have to pay for our sins. At ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo mamamatay eventually. Pastor, lahat naman namamatay, di ba? But that is physical death that others are talking about. But because of sin, we are dead spiritually. Lahat tayo, we are all dead spiritually. Ito yung maituturing nating divine intervention. I love the word but. B-U-T. Ngunit, datapwat sapagkat, sabi niyang ganyan, ito yung divine intervention. Ibig sabihin, hindi pwedeng tuldukan Okay? Here comes God. He may have, made this stuff already. For the wages of sin is death. Sabi niya, tama na, di ba? Okay na yun. Hindi. Because of grace, because of God's love, He said, but here is divine intervention. Pumagit na ang Diyos, gumawa siya ng paraan, at ang paraan niya na ibinigay ay gift. So, yung sinasabi ko kanina sa inyo, di ba? Yung ibinigay sa iyo na gift, the gift is for free. Okay? And who gave the gift? It is God. God gave the gift. And what is the gift? Ano? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Now, pwede rin doon na, di ba? Tapos na sana yung phrase na yun, di ba? Yung sentence na yun, tapos na dapat doon. Pero anong nangyari? Binugtungan pa ni God. Sabi niya ganyan, but the gift of God is eternal life in. Parang merong twist. Bakit kailangan sa iba pa makukuha? Sabi niya, in Jesus Christ. Now, hindi natapos dito. Let's put Jesus Christ in the middle. Okay? Let's put Jesus Christ in the middle. And we all know what is the meaning of the word Jesus or the name Jesus? Messiah or Emmanuel. Pagka sinabi mo Emmanuel, what is the meaning? God is with us. Ganyan, di ba? Emmanuel, God is with us. So, Jesus is with us. Ano ibig sabihin nun? Now, ano yung ibig sabihin ng Christ? Jesus Christ. Sabi niya, yun yung last name ni Jesus. Yun ba yun? Yun ba yung apelido niya? Hello? Hindi yun ang apelido niya. That is a title. Christ means what? Christ means Messiah. Okay? Messiah or Savior. Sabi niya ganyan. So, ilagay natin ang Savior. So, pagka tinanong natin, maraming mga Kristiyano, maraming tao, they want to receive Jesus as Savior. Tagapagligtas, di ba? Tagapagligtas. Pero ito ang nakakalungkot. Ito ang nakakalungkot mga kapatid. Kasi marami ang hindi nakakaintindi ng word na Lord. What do you mean by the word Lord? Sinabi mong Lord, ano sabihin? What do you mean by Lord? Long time ago, during the time of the kings and the queens, okay?
Queens, hindi sina Freddie Mercury. Yung mga royal people long time ago. Pagka sinabi mong Lord, siya yung itinuturing mo na mas mataas sa iyo, mas makapangyarihan sa iyo, at lahat ng sasabihin niya ay dapat masunod. Susundin dapat, di ba? Ngayon, yung tanong, paano kung yung mga nasasakupan niya ay hindi sumusunod sa Lord? Anong gagawin? They are punished, okay? They are punished even to the point of death. May pinapatay. Okay. So, ilan sa atin ang dapat parusahan? Lahat tayo, di ba? Kasi lahat tayo hindi marunong tumugon at kumilala kay Jesus bilang Lord. Kasi pagka sinabing Lord, lahat ng sasabihin niya, dapat sinusunod natin bilang ating Panginoon. Amen? And this is the reason why even many professing Christians, maraming mga tao, they profess to be Christians na hindi naman marunong sa pagsunod. Hindi nila ngayon maunawaan kung ano ang biyaya ng Diyos na buhay na walang hanggan dahil sa hindi nila lubos na pagkilala kay Kristo Jesus. Ito nakakalungkot. So we need to understand that God has given the cross of Jesus Christ. Okay? God has given the cross of Jesus Christ so that if you believe and receive, okay? Hindi lang believe eh. What do you mean by believe? Maniwala, di ba? Tinagalog ko lang. What do you mean by believe or maniwala? Kailangan mo pa bang makita na masaksihan ng mata mo na hindi ko naman nakitang ipinako siya sa krus eh. Bakit ako maniniwala? Ganun ba? Pero, kilala mo ba si Manuel L. Quezon? Siya yung Commonwealth President natin, di ba? Hindi mo naman siya nakita, di ba? Bakit ka naniniwala sa kanya? Di ba? Kailangan pa ba ng pruweba? It's also the same with Jesus Christ. You have not seen Him, but you believe in Him. It's also the same with the Bible. We believe in the Word of God. This is true for you and me. Okay? So, hindi lang for being believing, but also receiving. When you say receiving, hindi mo lang pinaniwalaan, kundi tinanggap mo ito. Okay? Hindi mo lang siya pinaniwalaan, tinanggap mo ito, at ibig sabihin, ipamumuhay mo ito. Ipamumuhay mo yung katotohanan na si Kristo Jesus ay nabayubay sa cross, namatay para sa iyong mga kasalanan. Para sa aking mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Now, the moment that you receive Jesus as Lord and Savior, okay, that you believe in what Jesus Christ did on the cross, you now proceed to God and be with God again. Ito yung ibig sabihin ng reconciliation, mga kapatid. Okay? Ngayon, mga kapatid, naniniwala ako na malinaw naman itong mensahe sa atin. Amen? And all we have to do is believe in this and receive it and live by it. Amen? In conclusion, mga kapatid, malimit kong example ito. Marami sa atin manonood ng sine, di ba? Marami sa atin manonood ng pelikula. Magpunta ng SM, manonood ng sine. Dahil sobrang ganda ng pelikula, anong ginagawa natin? Paglabas natin, di ba? Hindi natin makontain yung sarili natin, di ba? Kwento ng kwento. Isinasadula natin yung kinikwento natin sa mga kaibigan natin. Yung mga napanood natin, colored pa, di ba? Yung kwento natin. May mga action. Sinuntok ni ka dito, ganyan, no? Colored pa, may pagka 4D pa nga eh. Tumatalsik pa yung laway mo pagka nagkukwento ka, di ba? Excited ka eh. And may I dare you to do the same with the gospel of Jesus.
May I dare you to do the same with Romans 6:23. That you convey, relay this message, this gift of eternal life through Jesus Christ. Amen. Wag lang tayong uupo at sabihin natin, ha? Okay. Yun lang. Parang, nandun lang, naintindihan mo naman. Naintindihan mo, di ba? Pero wala kang ginawa. Yan ang nakakalungkot. Maraming Kristiyano, naintindihan nila, pero hindi nila ginawa. It must be shared and declared and lived by if such news truly change their heart. And I pray, it is my prayer, that your heart, our hearts, has been changed by God. God has given us salvation through Jesus Christ. And it is my prayer ngayong umaga that you have now a person in your heart. Okay? I pray that you have a person in your heart right now. You think of that person, you pray for that person, and say to yourself, Lord, give me the opportunity to share the gospel to this person. Amen? Let us pray. Father, truly, eternal life cannot be enjoyed by anyone if not for Christ Jesus, our Lord, our Savior. And this is for free. It's given for free. And I do believe in my heart that everyone, all of us, is in need of salvation. And I pray, Father, for those who have truly understood and not just believed, but have received in their hearts eternal life in Christ Jesus our Lord. They will go out and preach this truth to those who are in need of salvation. I thank you, Father. Let your name be praised, O Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen. 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 God bless us.